Shana POV. Bago mag-sunset kami ikinasal ni Zayn. Sobrang saya sa puso, na ang taong pinanggakwan mo sa harap ng kamay ng Diyos, ay ang taong pinangarap mo, at minahal mo na buong buo. Nasa isla kami na kung saan ko unang dinala si Zayn, dahil sa pagkidnap ko sa kanya. I didn't imagine na ang pagkidnap ko sa kanya, ay talagang naging susi para mabuksan ko ang mga untold stories naming dalawa, na ngayon ay finally, na isarado na namin ang yugto ng buhay namin na iyon, at ngayon si Zayn, asawa ko na. Isa na akong ganap na Shana Cole Mornet. Hindi naging hadlang para ang nakaraan namin ang maging dahilan, sa kung anong meron kami ngayon. Ako naman ang nagsalita sa harapan ng bagong kasal. Lagi na lang maganda ang sinasabi nyo, bookingan time naman. Kayo talaga, ang hihina maglabas ng baho sa isa't isa. Ano game? Ano na naman yan? Ayusin mo lang ang mga tanong mo Yurek, at baka sa ibang Antarctica kita ipapadala. Natawa kami dahil sa pagbabante ni Zayn sa kanyang kapatid, ang magti-triplet na ito, hindi talaga magkabati sa isa't isa. Laging may galit at may pikanin sa kanila, pero kung may mga problema, ay agad-agad malalapitan naman na wala ng daming tanong. Hayes. Don't worry bro. Promise maganda ito, wika ni Yurek, at kinuha ang microphone sa host na siyang kinuha namin na wedding MC. First of all ay maraming salamat sa dumalo sa special na araw ng supladong ito, at kay Miss Mataray. I mean kay Mrs. Cole, na isa na ngayong ganap na Mornet. Aniya sabay peace sign ng daliri niya sa akin. Ang akala ko maayos na kami, pero bakit ngayon, umiinit na naman ang dugo ko sa kamukha ni Zayn na si Yurek. Mabuti pa si Xavier tahimik lang, habang nasa tabi niya ang kanyang girlfriend, na hanggang ngayon ay mahiyain pang makisalamuha sa amin. Actually, kakantahan ko na lang kayo, habang sinasabi ko ang mensahe sa inyong dalawa na bagong kasal. Natatawa niyang sabi, narinig ka naming kumanta pre, halos masira na yung eardrums namin sa sobrang sentanado mo. Wika ni Lance Navarra. Hindi ka bagay sa music industry tol, kaya basahin mo na lang. Pang-aasar na naman ni Zyro Eliscalb. Sabay pekita ni Yurek sa kanyang middle finger. Mabuti na lang, at busy ang ibang mga bata sa kakalaro sa mga anak ng mga kaibigan namin, at wala pa silang pakialam kung ano ang mga ginagawa, at sinasabi sa harapan. Babe, your mouth. Nakakarinig ang mga bata. Mahinahon na saway ni Ate Jean sa kanyang asawa. Sorry babe, I love you. Ayokong sa labas ng kwarto matutulog babe ha, have mercy on me. Pagmamakaawa ni Yurek kay ate, kaya nagtawanan ang mga bisita. Binalita ni ate sa akin na sa labas niya pinatulog ang asawa niya in time, dahil ayaw sumunod na bumili ng saging na kambal, dahil nga nagka-crave siya, kaya ayon outside de kulambo ang loko. Ito na nga, isa lang ang gusto kong sabihin sa kapatid kong sobrang masungit pa sa akin ng 5 palaygo, lalo kung ibang babae ang pinag-usapan namin, habang nasa ibang bansa pa kami. Alam nyo bang walang bukang bibig niyan kundi si Shana? Kaya ayon, noong nagpakalasing siya, ay pinadalhan ko ng babae sa kwarto na pangalan ay Sana, magkatugma rin naman sila ng name, hindi pa nga natapos ni Yurek ang sasabihin, ay matalim na ang tingin ko kay Zayn, na agad naman siyang napatingin sa akin habang panay-iling. Hindi totoo yan babe, I mean totoo na may pinadala siyang babae pero ano, sige, sabihin mo, ituloy mo at kung hindi ko magustuhan ang sagot mo, ay ngayon pa lang sa araw ng kasal natin, ay baka gagawa na ako ng annulment paper. Taas kilay ko na sabi, kahit alam ko naman na binobola lang siya ng kapatid niya. Halos namumutla na si Zayn, dahil sa narinig galing sa akin. Babe, wala akong babae sa kwarto. I never do that and please, mas okay na yung matutulog muna ako sa labas ng kwarto, dahil nagtatampo ka sa akin, pero huwag mo naman akong gugulatin sa annulment paper. Iyak na yan, iyak na yan. Sabay-sabay na wika ng mga barkada namin, kahit ang mga asawa ay sumasali na rin sa pang-aasar, except sa aming mga lola, at mommy and daddy ni Zayn. Yurek, what tol? Baka nakalimutan mo na may paganyan ka rin sa akin na intro, kamuntika na tuloy akong ma-outside de kulambo ni Mrs. ko, at wala kaming honeymoon for 1 month, dahil sa sinabi mo. Kaya naman pala, gumaganti ang loko. Gantihan pala ang labanan dito, akala ko ba, payong kapatid o kaibigan lang bilang bagong mag-asawa.
Bakit nagkabakuhan? Boys, behave na, at nasa hapag pa tayo ng pagkain. Si Lola Alma, habang ang lola ni Zane ay kumakain lang ng cake na red velvet na flavor. Isa kasi iyan sa favorite niya, at si Lola naman ay ube cake, pero ngayon ay hindi yata makakain, dahil nakafocus sa pakikinig sa amigo dahil busog na. Kidding aside, Mrs. Mornet. Walang babae ang kapatid ko na iyan, dahil loyal siya sa kanyang campus sweetheart, na walang iba kundi si Shana Cole, at ikaw yun. Matagal ka na niyang pinagpantasyahan, actually baby ka pa lang. Hoy, gago ka talaga, mura ni Zane sa kanyang kapatid. Hoy, tol, tama kaya, sinabi mo pa nga sa picture, na pakakasalan ko ang crush ko na ito pagdating ng araw. Pipigilan ko lahat ng manliligaw niyan. At baka nakalimutan mo noong high school pa kayo, kapag may nagtangka na manligaw kay Shana, ay hinaharangan mo agad, o di kaya binabantaan mo na hindi makapasa sa kanilang subject, kung ipagpatuloy ang panliligaw sa iyong sweetie pie na masungit. Matalim na naman ang tingin ko sa kanya. Okay na yung mga naunang sinabi, pero isiningit pa talaga ang nakakainis na salita na iyan na masungit, nakakagigil talaga. Kung nasa harapan ko ang lalaking ito, ay talagang nahampa ko na sa balikat, o di kaya nasapak ko na. Nakakainis talaga. Basta yun lang, stay strong always and we are proud of you both. Congratulations sa paparating ng mga makukulit nating mga anak, and we wish you guys the best and happiness in life. Ayon at may matino na nasabi ang isang ito. Sunod na nagbigay ng mensahe ay si Ziviel. Ang lalaki na akala ko na siya na si Zane, pero hindi naman pala. Hindi niya man lang sinabi sa akin, na hindi siya ang Zane na gusto ko, na hinahanap at minahal ko. Talagang masasabi ko na lang na what a twist in life. Tahimik sila na pamilya like Lola Alma, may kaya sila sa buhay, pero hindi nila pinalandakan sa lahat, na isa sila sa sikat na gumagawa ng sapatos and jewelries. Sobrang simple lang sila, lalo sa pananamit. Unless kung may bagong event or pabunggahan na parties, ay talagang elegante rin ang mga kasuotan, except sa lola ng mga triplets, dahil mahilig sa fashion. Kung hindi dahil kay Dark Romanos, ay baka sa kasamaang palad, ay hindi si Zane ang makakasama ko sa isla. Binalingan ko si Dark, na malambing na nakikipag-usap sa kanyang asawa na si Chaveka, habang nakatingin sa gawin namin, at nang magtama ang mga mata namin, ay napangiti lamang siya. Naramdaman niya yata na nagpapasalamat ako sa kanya. Personal naman akong nagpasalamat sa kanya, at kung kailangan ko pa raw ng tulong sa kanya, ay may bayad na raw ang serbisyo niya sa akin next time. Loko talaga, at wala pang discount dahil lugi na raw. Baliw talaga. Si Manong Edgar ay invited din sa kasal namin of course, dahil sa kanya na magaling magtago, at naging loyal sa amo niya na si Dark. Masarap sa banyo girl, o di kaya sa swimming pool, pasok na pasok ang alaga, at tight-tirik talaga ang mata mo, lalo kapag naririnig mo ang tunog ng tubig, habang nagsasalpukan ang mga katawan nyo. Halos mailuwa ko ang lahat ng tubig sa bunganga ko, dahil sa sinabi ni Vinci Fia. Wala kaming bukang bibig ng mga kaibigan ko, kundi what the, na lang. Wala talagang filter minsan ang bunganga ng kaibigan namin. Nasa bilog kami na table nakaupo. Para magkaroon ng bonding ang mga barkada, kaya magkahiwalay ang mga boys, at kaming mga gires sa kanila. Mabuti na rin ang ganito, dahil sa sinabi ni Vinci, ay baka pamulahan na kami ng mukha ng mga inosente. For me mas masarap pa rin ang nakatayo kayo pareho, habang sa likod ng pinto. Dagdag naman ni Kathy, habang nakabungisngis, kaya napailing na lamang ako. Kapag sila talaga ang magsama, walang filter ang mga bunganga. Mas masarap pa rin sa kama. Lahat na posisyon pwede niyong gawin, proud na sabi ni Jazilan, kaya napatikhim halos lahat sa amin, dahil why not? Totoo naman kasi. Basta for me, masarap kahit saan pa kayo magmakelo, at kahit anong posisyon pa iyan, basta ginagawa nyo lang iyan sa mga partner o asawa nyo, hindi ni kani-kanino lang. Period. Dagdag naman ni Shimaya Valentino. Tama, sabay namin na wika. Cheers, sabay angat ng goblet na may juice, at iyon ang ininom namin. Bawal muna sa alak. Ano ba ang pinapahiwatig nyo sa akin, ha? Dahil kasal namin, parang binibigyan nyo ako ng idea para mamaya sa honeymoon namin ng asawa ko. Taas kilay ko na parineg. Exactly Shana Mornet.
Saad ng mga kaibigan ko, kaya napatingin ang mga kalalakihan sa amin, sina mommy and daddy ay nasa kaedad naman nila nakikihalubilo, at sina Lola Alma at Lola ni Zane, ay kanina pa nagbabardahulan, kung sino ang unang nagtampo sa kanila dati, na nauwi sa hindi pagkakaintindihan nilang magkaibigan. At ang mga bata ay masayang nakikipaglaro sa mga anak ng mga kaibigan namin. Isa sa mga araw na ito, kasama na nila ang mga anak namin ni Ate Jean. Isa sa mga araw na ito, ay isa na akong ganap na ina. And I can't wait for it to happen. Are you sure about this, babe? Malambing na tanong ni Zane sa akin, habang tinatanggal niya ang seatbelt ko, at pagkatapos inayos ang aking buhok na nakatabo na sa aking mukha. Pinagmasdan niya ako ng mabuti, at tinitimbang kung talagang tutuloy ako o hindi. Hinalikan ko siya sa lobby, habang napapangiti. He's always asked me first, kung handa na ba ako sa mga ginagawa ko, at baka bigla lang akong umurong, pero dahil buo na ang aking loob, kaya kami narito. Tumingin muna ako sa labas, at hindi naman masyadong maraming tao. Hindi natin malalaman, kung hindi natin siya tatanungin, kung bakit nagawa niya ang bagay na iyon sa atin, babe. Gusto ko lang malaman ang buong rason niya, at kahit alam niya na mali, ay talagang nakipagtulungan pa talaga siya sa mga kaaway o kumidnap sa atin, though alam naman natin ang totoo, pero gusto ko pa rin na lumabas iyon sa bibig niya, at mag-sorry siya. Mahina kong paliwanag sa kanya. May sinabi na siya, when we tried to interrogate her, and she said something about what really happened, but if you want to know more, then let's go and let's find out for yourself. Okay, handa naman akong makinig sa kanya. Ngumiti si Zane. Such a brave woman. That's why I adore you so much. Sus, binobola mo na naman ako. Let's go, dahil ayokong magtagal dito sa presinto. Saad ko, at ngumiti naman si Zane. Alright, let's go. Wait for me. Aniya at nauna na siyang bumaba, para umikot sa sasakyan, para maalalayan niya akong bumaba. Kung malapit na akong manganak, ay wala na akong oras para bumiyahe pa ng malayo, baka manatili lang ako sa bahay na nabili ni Zane sa Tagaytay. Doon naisipan ng mga kaibigan namin, na magpatayo ng kabahayan na exclusive lang sa aming magkakaibigan. Na-excite tuloy ako na balang araw, magkasama kaming lahat sa isang event party together with our kids. Dahan-dahan babe. Okay po, sambit ko, habang patuloy ni Zane pa rin akong inalalayan, sa kung saan kami pupunta pagpasok sa presinto. Nakalagay ang kanyang isang braso sa bewang ko, at ganun din ang ginawa ko. Itinuro sa amin ng jail officer, kung nasaan ang selda ng dating kaklase, na kung saan sangkot sa nangyaring pagkidnap sa aming dalawa ni Zane. Are you okay? Maya-maya na tanong ng asawa ko sa akin. Pinisil ko ang kamay niya, to give him assurance na okay lang ako. Okay na ako. Dato sa may dalaw ka, tawag ng pulis sa nakakulong. Hindi ko maisip na sa buong buhay ko, ay makakarating ako rito sa kulungan, at ayon sa nakikita ko, ay siksikan ng mga nandito, at hindi mo alam kung ano ang buong kwento ng bawat bilanggo kung bakit sila nariyan. Ano yun? Galit na wika ng babae. Nakita ko ang galit sa kanyang mga mata. Kalaunan, ay bigla na lang itong naluso, at tumaas lang ang sulok ng kanyang labi, at matalim ang tingin sa amin. Kahit kailan, hindi talaga nagbabago ang babae na ito, sino kayo? Natutulog ako, pero dinidisturbo niyo lang ako. Maayos sana kung ang tito ko ang nandito, para makalaya na sa paisteng lugar na ito. So, hindi niya pa alam, na patay na ang tito na sinasabi niya, ha? Naramdaman ko ang kamay ni Zane sa likuran ko, na dahan-dahan na humaplo sa aking balat, at alam kong pareho naming pinipigilan ang sarili namin, para hindi gumawa ng gulo, nagtataka naman sa mga tao na nasa selda. Hindi mo na kami nakilala. Alam ko na sariwa pa sa alaala mo, dahil hindi pa naman umabot sa 30 years kung saan Carney na kidnap. Ano ba ang pinagsasabi mo, sino ba kayo? Galit na tanong sa amin. Napabuntong hininga ako. Naawa sa itsura niya, pero wala akong magawa, dahil malaking kasalanan ang ginawa niya sa buhay namin ni Zane, not only for us but to all the victims. Kumapit siya sa patalim, kapalit ng pera, at baon sa araw-araw, ay nakikipag-ugnayan siya sa kanyang tito, at ayon sa information na nakalap namin,
na ang tito niya ay sumali sa malaking sindikato, na hanggang ngayon ay tinutugis pa rin. Wala siya sa nangyari na pagsabog o pagligtas sa amin. Si Leilana ang isa sa naging sospek, dahil sa ginawa niya, siya mismo ang nagturo sa kanyang tito na kidnapin si Zane, dahil sa mayaman ang pamilya nito, at ang next na target ay ako, o pamilya ko, lalo na si Lola. Pero dahil sumama ako kay Zane, kaya dalawa na kami ang target nila. Hanggat may mayaman o mapera na estudyante sa school namin, ay iyon ang naging target nila, para kumidnap, at hihingi ng ransom sa bawat pamilya. Noon ay balibalita na ang pagkidnap ng mga bata sa baryo na kinalakihan ko, until nung kami na ni Zane ang nakidnap, ay doon na nagsimula, na malaman nila na may mga sindikato, at kilala lang pala ang gumagawa, o susi para magturo sa kanilang leader, walang iba kundi si Leilana. Mabubulok ka sa bilangguan, dahil sa malaking kasalanan mo Leilana. Wala akong kasalanan, naririnig mo ba? Wala, sigaw nito sa harapan namin, habang dinuduro niya lang kami, ang iba na siya, yung una kong nakilala siya, ay akala ko hindi makabasag pinggan ang bawat galaw niya, pero sa maamong mukha, ay nakatago ang isang mabangis na ahas. And ruin our life? I couldn't imagine kung ilan kaming nagsasuffer, dahil sa mga ginagawa nila. Gagamitin ang kayamanan ng iba, para magkapera, at kung hindi maibigay ay kikidnapan, or else papatayin nila. What a ruthless world we live in. Easy money lang sa kanila kaya ngayon, kung palayain ko ang isang tulad niya, ay maging impossible na magbago, pwede magbago pero sa daming ginawa nila, ay dapat pagbayaran nila ang ginagawa nila. Sa case na ginawa ng aking dating kaklase, ay mas malala kay Leilana, dahil kasama siya pumapatay. Then let the judge decide, kung ano ba ang hatol sa'yo, pero I'll make sure na mabulok ka riyan sa kulungan. Classmate, let's go babe, saad ko at tinalikuran ng dating kaklase. Kayo, ilabas niyo ako sa kulungan. Ilabas niyo ako, sigaw niya ng malakas, pero hindi ko na siya binigyan ng pansin pa, dahil naalala ko lang kung paano niya kami titigan, habang nagmamakaawa na makaalis sa lugar na pinagdalhan sa amin ng mga kidnapper, pero hindi siya nakinig. Ang akala namin na isa rin siya sa bihag, iyon pala kasabwat din pala, at siya ang dahilan, kung bakit kami nakidnap, siya ang nagturo. Are you still alright? Tanong ulit ng asawa ko, pagkarating namin sa sasakyan, kaya ngumiti ulit ako bilang tugon. Nagpakawala ako ng hangin. I think I'm doing good after all, babe, saad ko na nagpangiti lalo sa kanya. Thank God. Let's go home now. Naghihintay na sila sa atin, and you need to rest babe, kayo ng baby natin, and next week ay schedule ng check-up mo. Okay, just remind me again, ani ko, at pinabukas ko sa kanya ang dried mango. Agad ko naman itong nilantakan, habang nasa biyahe kami pauwi sa bahay. Hindi natuloy ang honeymoon namin sa ibang bansa, maybe after akong manganak, I were planning for that. Libre naman kami sa isa sa mga kaibigan namin, kaya ayos lang. Pagkarating sa bahay, ay naabutan namin sina Lola Alma at ang lola ni Zane, na nagkasagutan na naman. Napabuntong hininga na lamang ako, dahil sa kakulaitan nila. Noong isang beses bumili sila ng crib, at pinagyabang kung saan maganda na nabili nila. Kahit mga damit, ay hindi pinalampas at nag-advance pa nga. Hayaan nyo na ang mga lola nyo, excited lang sila sa paparating na mga apo sa tuhod, kaya kung ano-ano na lang ang binibili, at magpagawa agad ng playground sa likod bahay natin. Not only that, meron din sa Norway, dahil baka maisipan ng mga bata na pumunta sa ibang bansa, ay ready to play na sila. See, mas excited pa sila kaysa sa amin ng papa nyo. Saad ni mommy, na napapangiti sa amin ni Zane. Kaya pala may blueprint sila na inilatag sa table ng sala, at doon sila nag-uusap sa mga gagawin na design etc. May alam sila sa pagpapagawa ng bahay, kaya nilubos-lubos na. Wala na nga kaming magawa, kundi ang pabayaan ng mga lola namin sa gusto nila. Matatanda na sila, at tanging ganyang bagay ang naging kasiyahan nila. Life is too short, para pigilan mo sila, as long as they enjoy doing it then let them. Masaya kaming kumain ng tanghalian sa gazebo, tawanan at asaran,
At hindi pa rin mawawala na hindi maisingit ng mga matatanda, ang tungkol sa kanilang mga apo. Dumating na rin sina Ate Jean at Joy, na pangalan ng girlfriend ni Ziviel. Masaya ako, dahil nahanap ko sa pamilyang ito ang totoong pagmamahal. 4 months from now, ay mga anak naman namin ang sasama sa kasiyahan sa pamilyang ito, and we can't wait to see them in person. At dito na po nagtatapos, ang kabanata ng ating kwento, at sanay muli niyo po akong samahan, sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po, ingat po tayong lahat.